Matapos nga po mga idol na matalo kahapon ng Lakers sa Game 1 ng first round laban sa Denver Nuggets, umabot na nga po sa 9 games ang kanilang losing streak kontra sa defending champions. Ibig sabihin kailangan nga po nilang gumawa ng adjustment sa lalong madaling panahon kung ayaw nilang mawalis muli sa 4-0. At dahil dyan, may ilang mga analyst at players na rin naman ang tumutulong sa Lakers para manalo laban sa Denver Nuggets. Ayon nga po sa NBA legend na si Magic Johnson, tama nga po ang kanyang sinabi noong nakarang araw na ang backcourt ng Lakers ang nag-iisang susi para manalo sa Nuggets, and since nagkaroon ng malamyang performance sina D'Angelo at Austin Reeves, bigo nga sila sa Game 1. Bukod nga po sa kanya, nagbigay na rin naman ng advice ang kanilang dating player na si Rajon Rondo. Ayon nga po dito, dapat nga pong subukang pagsabayin ni Coach Darvin Ham sina Anthony Davis at Jackson Hayes sa kanilang front court upang sa ganoon mas maging madali para sa kanila na tapatan at mapabagal ang opensa ni Nikola Jokic next game. Yes mga idol, dapat nga pong ihinto ng Lakers ang paggamit nila ng small ball lineup since hindi nga ito gumagana laban sa Nuggets, since sinasamantala lamang ito ni Nikola Jokic para mas madaling makapagtala ng puntos. Nga pala mga idol, ayon nga po kay Shams Charania ng The Athletic, plano nga pong maglaro na at bumalik na ni Christian Wood sa lineup ng Lakers Game 3 kontra sa Denver Nuggets. Ayon pa nga po dito, napakagandang timing ito para sa Lakers para matulungan ng team lalo sa pagdepensa sa ilalim at sa rebounding. Kaya dahil dyan, may katulong na nga po si Anthony Davis sa ilalim na mapapakinabangan. Samantala, mismong head coach na nga po ng Phoenix Suns na si Frank Vogel ang nagsabi sa media, marami nga po silang nagawang pagkakamali sa Game 1 laban sa Timberwolves na siyang rason ng kanilang pagkatalo. Ayon nga po dito, masyado nga silang na-out-rebounded ng front court ng Minnesota, especially ng twin tower nito na binubuo ni na Rudy Gobert at Karl Anthony Towns. Sa katunayan, nakakuha nga dito ang Wolves ng 52 total rebound kumpara sa 28 lamang ng Phoenix Suns. At ang masakit pa dyan, 13 offensive rebounds ang naibigay nila sa Minnesota Timberwolves na siyang rason bakit mas madali silang nakakapagtala ng punto since parati nga silang nakakakuha ng second chance point. Bukod nga po dyan, hirap rin naman ang mga superstar ng Suns na sumalaksak sa ilalim ng basket, lalo pat 34 points lamang ang nagawa nila dito. Meaning, dinodomina ng mga malalaking player ng Wolves ang ilalim, mapa-opensa, depensa o rebounding man yan. Kaya kailangan nga talaga ng Phoenix Suns na sabayan ang pisikalan na kanilang kalaban sa Game 2 upang maiwasan ang pagkakabaon sa 2-0. Sa kabilang banda naman, sa pagiging top 2 ng New York Knicks sa pagtatapos ng regular season, marami pa rin naman ang duda sa kanilang kakayahan since isa nga sila sa mga kupunan na merong undermanned dahil sa pagkawala ni Julius Randle. Alam naman nga po ninyo na si Randle nga po ang may tuturing na second best player ng Knicks sunod kay Bronson, kaya hindi nga nakapagtataka bakit mababa ang expectation sa kanila ng ilang mga analyst. Ngunit simula nga po nang makuha ng Knicks ang panalo sa Game 1 laban sa Philadelphia, malinaw na mas lumakas ang kanilang team simula nang mawala si Julius Randle. Sa katunayan, mas humigpit pa nga po ang kanilang opensa plus mas nag-improve ang kanilang rebounding. Hindi rin naman nga kagaya noong naglalaro pa si Randle sa kanila. Mas umiikot na nga po ngayon ang bola, meaning mas nakakagawa sila ng ibang play, hindi lamang sila umaasa sa isolation ni Julius Randle. Kaya dahil nga sa nangyayari ngayon sa Knicks, hindi malabo na umabot sila hanggang sa East Finals at magkaroon ng tsansa na makapaglaro pa sa championship. So yun lamang mga idol ang ating bagong video. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na inilalabas ko. I-follow nyo na rin ang ating Facebook page, J-Zone TV. Maraming salamat mga idol.